Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Makati City. Finally gumanda rin ang panahon after ng 2 linggo na puro ulan. Anyway, mag-update tayo sa iba't ibang mga developments dito sa Ayala Center. Last month ay natapos na nga itong bagong elevated walkway na nagko-connect sa One Ayala papunta dyan sa Greenbelt 5. Ongoing naman ngayon ang redevelopment ng Glorieta Park. Magiging modern na ang park na yan. Ito naman ngayon ang latest na progress sa ongoing renovation ng Glorieta 4. Mas pinaganda na yung exterior ng mall. Ngayon naman i-update natin ang ongoing na renovation sa Glorieta at ang bagong Greenbelt 1 na kasalukuyan ng tinatayo sa ngayon. Dito pala tayo dadaan sa elevated walkway na nagko-connect papunta dito sa SM Makati mula sa One Ayala. Actually, maliit lang itong SM Makati pero fully occupied ng iba't ibang mga stores at mga restaurant. Andito na nga tayo sa loob ng Glorieta. Yung kabilang side dito sa may atrium ay tapos na ang renovation. Pero yung kabilang side naman ongoing pa ang pagpapalit ng bagong ceiling. Mas pinaganda na nga ngayon ang Glorieta. Mas modern na ngayon ang design ng atrium. Connected na mga elevated walkway ang mga malls dito sa Ayala Center. Hindi kasama sa major renovation ang Greenbelt 4 at Greenbelt 3. Dito rin sa Greenbelt ay connected din ang mga mall. Ang kasama lang sa major renovation ay ang Greenbelt 2 at ang Greenbelt 1 na magtatayo nga ng bagong mall. Kasama din ang renovation ng Greenbelt 5. Dapat talaga magtayo ng bagong church dito na mas malaki. Sobrang liit kasi ng chapel na nandito sa gitna ng Greenbelt Park. Wow, eto na pala ngayon ang bagong design ng exterior ng Greenbelt 5. Mas pinaganda na. At dito naman sa likod ng Greenbelt 5 ang location ng Greenbelt 1. Ayan o, totally demolished na nga yung luma na Greenbelt 1. Mas maganda, mas modern ang bagong Greenbelt 1 na itatayo dito.
Mula sa budget na 13 billion pesos kasama ang renovation ng Glorieta, Greenbelt, Trinoma at Ayala Center Cebu, itinaas na ngayon ang budget sa 17.5 billion at nadagdagan pa ng mga bagong Ayala malls na i-renovate. Kasama na sa redevelopment ang Ayala Malls Abrisa sa Davao, Marquee Mall sa Pampanga, Ayala Malls Fairview Terraces at Ayala Malls Cloverleaf na sa Quezon City yan. Malawak din pala yung area nito. Balak din ng Ayala Malls na magbukas ng 3 hanggang 5 bagong mall kada taon. So ayun guys, napakaganda pala ng design ng bagong Greenbelt 1 Mall. Andito naman tayo sa kabilang side, natapos na nga yung demolition at nagkaroon na nga ng clearing para simulan na ang construction ng bagong mall. May bahagi din ng Greenbelt 2 na kasama dito sa renovation. Tatlong project pala ng Ayala ang sabay-sabay na itatayo dito. Na-demolish na nga yung De La Rosa Car Park Building at yan pala itatayuan ng bagong high-rise residential condominium ng Ayala. At yung kabilang side niyan ang magiging bagong De La Rosa Gardens, isang bagong park. So ayan guys, ang ganda pala ng mga project na itatayo dito. At ang pinakamalaking mega project na ongoing na nga na tinatayo, eto na ngayon ang progress sa ginagawa na bagong BPI Tower. Ito na ang magiging bagong headquarters ng BPI. Inaasahan naman na matatapos ito sa year 2029. Silipin naman natin yung progress sa renovation ng Paseo de Rojas Underpass. Wow, eto na pala oh, malapit na matapos. So ayan guys, nailagay na nga yung mga bagong tiles dito.
Hindi pa siya totally tapos at medyo madumi pa. Wow, eto na nga, may bago na mga ilaw. Napinturahan na rin dito sa loob ng underpass. Dito naman tayo sa kabilang exit. Ayan, matatapos na rin. Meron pang ginagawa dito sa may ceiling. So ayan guys, ito na ngayon ang bagong design ng Paseo de Rojas Underpass. At ito naman yung main na tunnel. Wala pa mga ilaw sa ngayon, pero yung flooring natapos na. Abangan natin kung maglalagay ba ng bagong mural dito sa may ceiling. Originally April ang deadline nito, pero nagkaroon ng delay sa construction kaya nilipat ng July. Ayan, meron na rin mga bagong ilaw dito sa kabila. Wow, ngayon ko lang napansin, air condition na pala dito. Ayan oh, sobrang lamig, may aircon na. Mas magiging convenient na yung pagdaan dito sa Paseo de Rojas Underpass kasi nga malamig na. Abangan pa natin ang design ng bagong mural na ilalagay dito sa taas. Balikan natin ito next month, siguro naman tapos na. Apat yung mga entrance exit dito sa Paseo de Rojas Underpass, pero 3 lang yung glass ang canopy. Anong masasabi nyo sa mga bagong development dito sa Makati City? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!